Andun Yes, pa. the tugboat was not sighted anymore as of yesterday. As of yesterday, hindi na nakita ang tugboat. Or rather, the other day. 26, after the 26, hindi na siya nakita. Tinanggal na ng China ang tugboat ng People's Liberation Army Navy sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Navy. Nabawasan na rin ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia vessel. Matatanda ang umabot ang mga barko at iba pang Chinese vessel sa Ayungin sa 25 noong isang linggo at dumami ang mga aktibidad nila sa bahura. Pero sa ngayon, nasa 15 maritime militia vessels, 2 rigid-hulled inflatable boats o RIB at 2 Chinese Coast Guard vessel na lamang ang naroroon. Gayunman, hindi magpapakampante ang Philippine Navy sa bagong paggalaw na ito ng China. Whatever the posturing of the other side, our troops will keep on maintaining the watch aboard ship. Number 2, the leadership will continue with their role. Number 3, there are contingency measures in place. Unang namonitor ng Philippine Navy ang tugboat ng People's Liberation Army Navy sa lugar noong Lunes. Pagkatapos ng sinasabing pagdami ng mga aktibidad ng mga barko ng China sa Ayungin Shoal noong isang linggo. Kasunod naman ito ng nangyaring banggaan ng 2 barko ng China higit 2 linggo ang nakararaan sa Bajo de Masinloc. Itutuloy ng Pilipinas ang Rotational and Resupply o RORE mission sa kabila ng patuloy na presensya ng mga Chinese vessels sa lugar. May mga lumalabas na ulat na nasa China na ang barko ng Chinese Coast Guard na nabangga ng barko ng People's Liberation Army Navy ng China habang hinahabol ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard noong August 11. Nakita sa Hainan, China ang Chinese Coast Guard Vessel 3104. Base sa ulat, kasalukuyan itong kinukumpuni. Sabi ng Philippine Navy, karaniwang inaabot ng 1 hanggang 2 buwan ang mga ganitong kalaking sira sa barko. Subalit depende pa kung may iba pang pinsala. Based on the video that we have seen last 11 August, there appears to be much damage to the front portion of the Coast Guard ship. But we don't know if there were any other damages, especially to the underwater part, the lining of the shaft, and other critical parts of the ship. So generally, I would say around 1 to 2 months. Then they could again put the ship back into the water and do some tests underway if there will be more repairs needed to be done. Around 1 or 2 months. Samantala, nagsagawa ng multilateral maritime exercise ang Philippine Navy kasama ang Royal Australian Navy at Royal Canadian Navy sa silangang bahagi ng Bajo de Masinloc. Bahagi ito ng nagpapatuloy na Exercise Alon 2025. Kasama sa pagsasanay ang BRP Jose Rizal ng Pilipinas, HMAS Brisbane ng Australia at HMCS Bill de Quebec ng Canada. Isa sa mga highlights ng exercise ang air defense drill kung saan nagsanay ang mga crew laban sa mga banta mula sa himpapawid. Isinagawa din ang photo exercise kung saan ipinakita sa pamamagitan ng formation ng mga barko ang maayos na paglalayag, isang patunay ng koordinasyon at professionalism ng mga kalahok na bansa. Layunin ng mga pagsasanay na ito na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa tulad ng Australia at Canada at mas paigtingin ang kooperasyon sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.